Guys, magandang araw. So ngayon magkakarga na tayo ng gasolina. Full tank na natin. Kasi babiyahe tayo bukas papuntang Bicol. Magkakarga na tayo ngayon para bukas diretso na kasi madaling araw tayo alis. So nag full tank na tayo ngayon. So ang per liter ng gasolina ay 61.05. So tingnan natin kung ilang litro yung makakarga natin. Ayan, so empty talaga siya. So kukumpute natin yung fuel consumption kung ilan. Kakarga ulit tayo, mag full tank tayo ulit. Tapos i-divide natin sa kilometer na tinakbo natin. So nilagay na natin sa 00 para makompute natin kung ilan yung fuel consumption natin. So masusubukan natin ngayon sa mga nag-aabang na biyahe papuntang Bicol. So abangan nyo itong ating video. So ayan, full tank na tayo ngayon. So ang kinarga natin ay 31.30 liters. So yan yung nakarga natin na full tank. Bali ang laman itong ating tanke ay 37 liters. Good morning guys. So ngayon papunta na tayo ng Bicol. Samahan nyo ulit kami sa aming biyahe. So update tayo mamaya sa ating fuel consumption. So nandito na kami sa palabas na sa aming bahay. So update ulit tayo mamaya. Pakita ko sa inyo kung ano yung mga karga natin. So syempre hindi natin ino-overload, lalo na pag kami mga dadaanan tayo mga akyatan. Mamaya dadaan tayo ng Bitukang Manok. Masusubukan natin yung akyatan doon. Tapos sa mga nagsasabi na hindi daw pwedeng pang long drive ang ating sakyan, so ngayon susubukan natin. Papakita natin sa inyo kung kakayanin ang long drive. So okay, so tuloy-tuloy to, wala tong hintuan. So ayan nga guys, duman tayo dito sa kapatid ko. Kasama natin yung dalawang anak niya, ayan, no? Si Sed tsaka Pogi. Tsaka Pogi. So ayan, so medyo madilim pa dito. Alis na tayo. So yan ang mga pangarga natin, mga bag lang naman. Tapos doon tatlo sila sa gitna, tapos si Mrs. dun sa unahan. So bali 6 kami lahat. Tapos yung mga bagahe. So okay, so alis na tayo. Let's go. So guys, time check tayo, 4:34 AM. Sana makarating din tayo ng alas 4 ng hapon or alas 5. Daan-daan lang yung takbo natin, kahit mga 6 o'clock okay lang. Basta makarating tayo ng maayos. So dito na tayo dadaan, kakaliwa na tayo. Ito, palabas to ng Aguinaldo. So dadaan tayo ng Calax. Yun yung shortcut na expressway. Mas mabilis ang biyahe. So sabi nila 15 to 30 minutes nasa Tagaytay ka na pag doon ka dumaan. So tayo doon din tayo dadaan papunta sa, ang labas natin yan sa parting ano na, sa parting Laguna. So check natin kung ilang minuto bago tayo makarating doon. So guys, di na tayo dadaan sa Calax kasi chinek namin, parang may timing ata yung bukas niya, 6 o'clock pa hanggang 8 o'clock ng gabi. So dito na tayo dadaan kasi maaga pa ngayon, 4:48 pa lang. So dito na tayo dadaan sa MCX. So guys, nasa Danghari na tayo. Sa una nito, MCX. Nasa MCX na tayo. So mag-exit tayo dyan paglabas natin. Bali SLEX na. Tapos tuloy-tuloy na. Tapos mag-exit na tayo doon sa parting unanan turbina. Guys, nasa SLEX na tayo. So guys, nasa turbina na tayo. Malapit na rin yung exit natin. 3 kilometers mag-exit na tayo sa may Santo Tomas, Batangas. Tapos dire-diretso na. Exit na tayo dito guys. Santo Tomas exit. Take exit Santo Tomas. In 600 meters, turn right onto Pan-Philippine Highway, Asian Highway 26. So nag-GPS tayo. So ayun nga guys, naka-exit na tayo sa Santo Tomas exit. Bali 135 yung bawas niya sa ating RFID. So ayan. Parang madiretso. So parang matagilid.
In 150 Mabigat meters, turn ang left pangarga. on Castilla. Overloading ito. Oo. Grabe, bigat ng karga nito. Continue on Asian Highway 26 for 34 kilometers. Tatig na tayo dito. Pumatong. Grabe, tagilid ng karga. Grabe na to, mekis na to. Mabigat ang pangarga ni pare. Guys, nasa Alaminos, Laguna na tayo. Alaminos, Laguna. Nasa San Pablo City na tayo. Province of Quezon. Welcome to Quezon Province. Candelaria, Quezon. So guys, nandito na tayo sa Sariaya, Quezon. Biyahe natin 8 hours 9 minutes pa, 344 kilometers. Time check 7:13 AM. Lucena, Tayabas. Dito tayo sa kanan, Lucena. Lucena Rotary, Lucena City. Ito na yung pababa. Yan ang pababang kalsada to eh. Ano yan? Anong lugar na to? Pagbilao. Pagbilao, Quezon. Guys, nandito na tayo sa may Bundok Peninsula. So dito tayo, lalagpasan natin yan. Dito tayo sa may parting kaliwa. Tapos dun tayo dadaan sa Bitukang Manok. Dadaanin muna natin yung mga sakyan sa likod. Itong nasa harapan. Yan, clear. Ayo. Maraming lubak. Yeah. So pag bumabiyahe tayo guys ng malalayo, kailangan i-check natin yung mga i-check mga gulong natin, yung preno, brake, yung Dr. Blowbag C. So check natin lahat yan bago tayo bumiyahe ng malayo. So siguro po alam naman nila kung ano yung kahulugan nun, Dr. Blowbag C. Ayan. So medyo marami-raming lubak dito, sa daan-daan lang tayo. Ayan, dito tayo aakyat. Ito na yung paakyat ng bundok guys, oh. Ayan, oh, kakanan na tayo dito. So ito yung diversion road, yung pa kaliwa. Ayan, dito tayo. Marami ditong nadaan din. Mga light vehicle lang ang pwede dito. Ayan, so na-check na natin yung coolant natin, preno. Kasi kailangan pag bumiyahe tayo, kailangan sigurado.
paakyat na to guys. So ito na yung mga nagre-request dito, yung paakyat dito sa Bitukang Manok. So ayan. So maraming nga daan dito. Bitukang Manok. Ayan, naka-go. So may nagka-traffic dito kasi pinapaunan nila yung mga paakyat. Yan o, Pilipit. Parang sa ano rin to eh, Tagaytay. Ayan, paakyat na tayo guys dito. Shortcut. So pag mga akyatan guys, kung may temperature gauge kayo, umabot talaga yan ng 100 degrees Celsius. Kasi umaandar yung ating auxiliary fan, yung high speed ng auxiliary fan natin ay between 98 to 100. So pag dito, alalay lang tayo yung mga akyatan na ganito. Huwag natin iharurot ng iharurot dahil yung makina rin natin yung mahihirapan. Parang katulad nung pag-akyat natin sa Baguio. So alalay lang. Maraming ito traffic dito. So nahingi sila ng ano, barya-barya. So bali 3,000 RPM tayo guys, 3,500 paakyat dito. Tapos temperature natin ngayon ay 96, 14.1 yung voltmeter natin, yung voltage sa baterya. So sakay natin 6 plus yung mga karga natin ng mga bags. So medyo mabigat-bigat din yung pangarga natin. Ayan, paakyat. Ganda guys, oh, tingnan nyo. Ganda nya, no? Quezon National Forest Park. So walang cut tong video natin para makita nyo yun, oh, mga sakyan nasa taas. Bago tayo makyat, chinek na rin natin yung coolant natin. Yan guys, so papilipit yan. Parang katulad sa ano yan, parang katulad sa Tagaytay. Yan, oh. So bali sa mga nagtatanong, naka-drive lang tayo ngayon tapos naka-AC tayo. Hindi pa tayo naglo-low gear kasi kaya naman ng drive. So pag kaya naman ng drive, napapansin naman natin kaya naman, huwag na nating mailipat sa low gear kasi hindi naman sobrang akyatan. Yung sobrang akyatan na talaga, katulad sa mga city sa Baguio, yung talagang sobrang akyatan, pwede tayo mag second gear at low gear. So ito, kayang-kaya naman ng naka-drive, oh, kahit naka-AC tayo. Yan, oh. So kayang-kaya niyang akyatin yan guys, oh. Sa mga nagtatanong kung kakayanin to, so ito na nga, pinakita na natin. Yan, oh, nasa baba yung ano. So walang cut tong video na to para makita nyo kung paano tayo makyat dito. So lalay lang, di natin kailangan magpaharurot ng sobra dito. 3,000 RPM lang tayo, 3,500 makyat, alalay, para hindi rin mahirapan yung ating makina. Ayan, oh, paikot na naman guys, oh. So bumababa yung temperature natin pag gumantar na yung high speed ng ating auxiliary fan.
ng honeybee. So dito, meron dito. Kaya lang, pag medyo alanganin kayo, wag na kayong minto, baka umatras kayo dyan. Yan. Ito, medyo nakaibabaw na. So ayan guys, kayang-kaya naman yung akyatan dito. So nandito, paano na to, pababa. Nakadrive lang tayo guys, oh. Pakita ko sa inyo. Nakadrive lang tayo. May lupa. Oh my god. Ayan, oh. Nakadrive lang tayo, naka-AC. Ayan, oh, drive. Tapos naka-AC 23 kasi malamig yung ating aircon, no? Kaya naka-23 lang tayo. Naka number 2 lang yung fan natin. Ayan, oh. Tapos temperature natin 98. O ayan, umandar na yung auxiliary fan, yung high speed, kaya bumaba na siya. Tapos tatas ulit yan. So okay lang yan kasi nasa normal operating temperature naman. From 75 to 104 degrees Celsius, normal operating temperature po yan ng makina. So huwag kayong matatakot na baka overheat na, hindi po yan overheat. Bali sa, kung may gauge po kayo na sa dashboard, bali nasa ano lang yan, nasa half lang or more than ng kaunti sa half. Oh, yan ang temperature niya. Sa halos lahat ng sasakyan po yan, hindi lang sa ating every wagon. So ayan, oh. Kitang-kita nyo naman, kayang-kaya mga akyatin dito. Kinaya nga yung bagyo. So ito, hindi pa to sobrang ano, sobrang matarik. Kaunti lang tong matarik. Ngayon, pababa na naman to. Ayan, oh, pababa na siya. Hindi na siya yung ano, paakyat. Puro pababa na naman to. Ayan, oh, nakadrive pa rin tayo. Hindi tayo nagpapalit ng cambio kasi kaya naman. Bali automatic tong sakyan natin, 660cc, 12 valve. So 3 cylinder lang po ito na ating sakyan, 660cc. So maliit lang yung makina natin, kaya kailangan nating alalayan. Ayan, puro pababa na to, wala nang akyatan dito. Ayan, ang tagos natin dito doon na sa ano, sa highway. So puro light vehicle lang dito. Pero nung araw dito dumadaan yung mga bus. Bali pinagbawal na kasi delikado nga. Delikado yung ano, delikado yung ano dito, yung daan. Delikado yung daan dito. So ayan guys, oh. Pababa. Spaghetti pababa. Oh, daming lubak, dahan-dahan lang. Maraming lubak. Ayan, mababa na yung temperature natin, nasa 90 degrees na lang. 14.1 yung voltmeter natin, yung voltage sa baterya. So ang normal na battery naman guys, ito isingit ko na lang. So ang normal battery voltage niya pag hindi umaandar yung ating makina ay 12.6. Pagka umaandar naman yung ating makina kasi pag nagkakarga ang inyong mga alternator, sumabot siya ng 14.4. Yan, 14.4 volts pagka nagkakarga ang ating alternator. So yan. So pag nag-on ng AC, babawas yung voltage natin dyan sa voltmeter. Pag umaandar yung AC natin, nag-engage yung ating compressor. Ayan, puro pababa na to. Ayan. Medyo marami-rami ang lubak. Dahan-dahan lang. Hindi naman tayo nagmamadali. Wala na. Yun lang ang akyatan doon guys, wala nang iba. Mas mahaba pa nga yung akyatan sa ano eh. Mas mahaba pa yung akyatan sa ano, sa Tagaytay. Ayan, tinahinto tayo kasi pababa tayo. So priority yung mga paakyat. Yan oh, puro paakyat yan. So pag naubos yung paakyat, saka tayo bababa. Kasi kailangan may buwelo. Kailangan may buwelo sila, yung paakyat. May sahod kaya itong mga ito dito? May sahod kaya? Wala na lang yan. Yung ano lang, yung mga binibigay lang ng mga motorista, yung binabati sa kanilang barya.
Ayan, go na daw, go na. So ayan, go na. So wala nang pakyat kaya pinago na tayo, pinababa na. Ayan guys, so kailangan wag tayong kakain ng linya, lalo na pag mga ganitong mga pakurbada. So nakadrive din tayo pababa, pero nung pababa tayo sa Baguio, nag-low gear tayo doon. Tapos sa second gear, tapos umalalay tayo ng OD, overdrive, dahil medyo tuloy-tuloy yung ano niya, yung pababa. Tapos yung preno natin kasi napudpud yung preno natin dahil ano yung naikabit natin dati local, wala tayong nabiling original, so local lang yung nakabit natin. So natanggal yung kanyang yung kanyang lining, kaya nagpalit pa tayo sa buti dala natin yung lumang brake pad. So nagpalit tayo sa may gasolinahan. Pababa naman. So pag mga ganito, pwede kayo mag-OD, pwede kayo mag-low gear kung gusto nyo alalay lang ang preno para hindi mapudpud ka agad yung inyong mga preno. Alalay lang sa pwede tayo maglagay sa second gear or low gear. So alalay lang pag mga ganito mga pababa, alalay lang tayo. Mababa rin tong pababa na to. So malaking tulong din tong mga nagta-traffic na ito kasi kasi yung para nag-guide nila yung mga sasakyan, yung mga pakyat. Malapit na tayo sa may highway. Reduce speed now. Maraming manakausling tao dyan, kaya dahan-dahan tayo. Yan guys, nandito na tayo sa highway, shortcuts. Yan pag dyan tayo dumaan matagal, abutin tayo ng oras bago tayo makarating dito. Ayan, nakababa na tayo sa bundok. Ayan, dire-diretso na ulit. So ayan nga guys, nasa Atimonan na tayo. Bali ang tinakbo na natin ngayon ay 198 km. Bali sobra kalahati pa yung gasolina natin sa tangke. So dito tayo, kanan tayo. Ayan, Atimonan, Bicol, Gumaca. So dito tayo. Temperature 85, 14.1 yung voltmeter natin. Yan, Bicol kanan, Gumaca kanan, Atimonan, Poblasyon kaliwa. Nagkainan na sila. Nagutom na.
tabing dagat. Gumaca, Quezon. So ayun nga guys, nandito tayo sa Gumaca. Bali nag-CR lang tayo. Hindi lang, tapos palis na rin tayo. Doon na tayo magkakarga sa parting ano na, parting Bicol na. Nasa kalahati pa lang yung gasolina na gamit natin. So tingnan natin kung ilan yung fuel consumption mamaya. So let's go. Lopez, Quezon. Welcome to Calawag. So guys, nasa Calawag na tayo. Calawag, Quezon. So medyo marami-rami yung mga lubak na dinaanan natin. So daan-daan lang kayo sa mga ganon para hindi masira kagad yung mga pangilalim nyo. So may iwasan natin yung mga kalampag. Na. So ito na yung boundary ng Camarines Norte, tapos yung Quezon. So, nandito na tayo, kapasok lang natin sa Mayarco. Bali ito yung Pan Philippines Highway, itong binabaybay natin. So yan guys, yung papuntang Daet. Pag dumiretso kayo, ito naman yung papunta ng Legazpi to. Ito yung Quirino Highway. Quirino Highway na ito.
So nandito na nga tayo guys sa Tagbilaran, Quezon. So kakain muna tayo dito. Bali nagbaon na tayo ng pagkain, nagluto tayo. Tapos coffee muna kasi medyo nakakantok, medyo mahaba yung biyahe. Bali nakaka 308.2 kilometers na tayo. So 1/4 na lang yung natirang gasolina sa ating tangke. So check natin mamaya pagkarga ng gasolina kung ilan yung fuel consumption natin. So yan ang tatakbuhin pa natin, 4 hours and a half, 192 kilometers. So expected arrival natin 4:44 PM ng hapon. Abot pa yan ng mga siguro ko around 5 o'clock or 6 o'clock. So depende sa traffic. So yan guys, kain muna tayo. Check natin yung coolant natin. So ayan, nasa tumas lang ng konti sa full. So normal lang yan. Tapos brake fluid, ayos naman, nasa level pa rin. Check natin yung mga gulong. Ayos. Yan. Ikutan lang natin. So okay, mainit dito. Grabe. So tapos na tayong kumain, lalarga na ulit. Hindi na natin pinatay yung ating makina para makapagpahinga naman ng maayos yung ating turbo. Huwag natin kagad papatayin pag galing tayo sa mga biyahe. Nasa Ragay na tayo. Magkakarga lang tayo dito ng 500 kasi wala dito yung kinakarga natin ng gasolina. So ito yung available dito kasi lumabas na yung orange na ano sa gasolina natin, indicator. So karga lang tayo dito ng 500, tapos karga na lang tayo ulit doon sa unahan. So tingnan natin kung ilang litro idagdag na lang natin dito. 65. Mas mahal. What to do? Karga tayo. So ayan guys, medyo mahal yung gasolina niya, premium 65.60. So yun yung kinakarga natin. Premium zero start na po. Okay, thank you. So tingnan natin kung ilang litro, tapos idadagdag na lang natin mamaya pag full tank natin. Kasi langanin tong lugar natin na lumabas yung kulay orange. So ang tinakbo natin ay 348.7 kilometer na. So mamaya karga tayo ulit, dadagdag natin to, tapos divide natin kung ilang fuel consumption nya. Ayan, 7.62 liters yung 500 natin. So dadagdag na lang natin yan, 7.62. Mag full tank tayo mamaya. So okay. Okay, boss, thank you. Thank you. Pula pa rin. So ano natin doon sa medyo pantay kasi tagilid to eh. So ayan, nawala na, tumaas na. So let's go. So, karga tayo ulit mamaya, dagdag na lang natin yun. 7 point ilan yan? Liters? Nakita eh. Check natin kung ilang litro. Okay. So nasa Ragay na tayo. So malapit na. Nasa 4 hours na lang siguro yung biyahe natin. Tapos nandun na tayo. Nasa kulang-kulang 200 kilometer pa yung tatakboy natin. So check natin. Take the next right onto Pan-Philippine Highway, Asian Highway 26. So ayun guys, nandito na tayo sa may intersection ng papuntang Daet at papuntang Quirino Highway. Ayan o. So Sipukot, papunta doon diretso, Sipukot proper Daet, tsaka Naga, Legazpi City. Dito tayo sa kanan. Yan, papuntang Daet yan. Nakadaan na din tayo dyan dati. Merong parang ano dyan, parang bitukang manok din. Continue on Asian Highway 26 for 32 kilometers. So 126 kilometers pa, 3 hours yung biyahe natin. Punta dun sa destination natin na pupuntahan. Check
Check natin magkano dito gasolina. So medyo mahal guys sa mga gasolina dito. 64.70 doon sa fuel save. Tingnan natin sa Caltex kung magkano. Sa yan, Caltex 64.55. Karga na tayo dito. 64.55. Wala nang mura. Mag-full tank na tayo dito. Maganda naman ang gasolina dito. So i-full tank na natin. Woo! Okay, so 376.2. So i-plus na lang natin 7.62 na litro. So ayun guys, nagkakarga na tayo. Full tank ulit natin. Tingnan natin kung ilang litro. So dito ito sa may anong lugar ito? Sipokot. So nasa Sipokot na tayo guys. So nagkarga na tayo dito ng gasolina para dire-diretso na. So tingnan natin kung ilang litro lahat na makakarga natin. Sasagad natin yung gasolina. Yan, yung tinakbo na natin. So time check 2:29 PM. So medyo mainit. Mainit yan, mainit. Okay, so 2:29 PM. So 2 hours and 59 minutes pa. Biyahe natin 125 kilometers. Lapit na yan. Boss, pasagad. So papasagad natin sa 24.5 liters, 15.99, 16. Check natin kung ilan lahat abutin. $1.6 25. Kinarga natin kanina 7.62. So ipo-plus lang natin yan, tapos i-divide na natin dito sa kinarga natin. Gamitan natin ng calculator. Hindi kaya. So sagad na yan, 26.102, 26.10, 1,685. 685 sir. 1,685, thank you. So, yan, 1,685, 26.10 liters. So plus 7.62. So ayan nga guys, bali yung total na liters na kinarga natin, bali nasa 33.72 liters yung nakarga natin lahat. Tapos di-divide natin dyan sa 376.2. Bali ang fuel consumption natin ay 11.15 kilometer per liter. Kasi sobrang traffic, tapos sobrang daming lubak, maraming akyatin, tapos siyempre puno din tayo. Kaya medyo malakas, pero para sa akin tama lang, 11.16 kilometer per liter. So yun yung fuel consumption natin sa ngayon. So ayan, full tank na ulit yung ating tangke ng gasolina. So ngayon si 00 natin ulit, tapos i-check natin, mag full tank tayo ulit pagdating sa Legazpi. So 376.2. So yun yung total na tinakbo natin ngayon. Tapos kakarga lang natin 00 natin yan. So long press ulit. Ayan, so kukumputin natin ulit kung ilan yung fuel consumption natin. Kasi wala tayong patay ng makina simula nung umalis tayo dun sa Cavite. So hindi natin pinapatay yung makina hanggang ngayon. Naka-aircon pati tayo, lahat aircon. So hindi tayo pumapatay ng makina. Pero para sa akin okay na yon, matipid na yon. Kasi walang patay ng makina. So halos kumain tayo, nasa kulang-kulang 1 oras tayong nagpahinga muna, kumakain. Habang kumakain, umaandar yung makina natin. So okay, so update ulit tayo mamaya.